Hi guys! So, ayun na nga, nadala na siya sa room na 2:35 PM. Pagkatapos ng opera niya, nilagay muna siya doon sa recovery room, then binalik na siya sa room niya. So, ayan, nililipat na siya sa kanyang bed para makapagpahinga na siya. Ayan, pinapakita ng nurse sa amin ang nakuha na bato sa kanya. Pero actually guys, dapat hindi naman talaga yan siya operahan kasi nga maliit naman yung bato, tapos wala naman siyang symptoms na nararamdaman, hindi naman siya inaatake. Tsaka ano siya, health conscious. Hindi siya mahilig sa mamantika, puro gulay naman kinakain niya. Hindi siya mahilig sa pork o kaya beef. Ano lang yung gusto niyang kainin na isda tsaka gulay. Kahit hindi siya nagluluto, hindi talaga siya natitempt kumain ng red meat. Kaso kailangan nga sa work niya, bago siya nakapag-decide magpa-opera, marami munang test or ilang beses siya nagpa-ultrasound, tapos in-advise siya na magpa CT scan. At sa Manila siya operahan. Kaso sabi ko sa kanya, umuwi na lang siya dito sa probinsya para may mag-aalaga sa kanya after niya maoperahan. So sa mediko siya na operahan, na punta kami doon para ma-confine siya, or napunta kami doon ng June 30 ng hapon. So nakita nyo na nga diba sa part 1, at sinasabi niya sa akin dito, wag na wag ako magpapa-opera. Kung kaya ko lang din lang na maging health conscious or iwas-iwas sa mga bawal, wag na ako magpapa-opera kasi ang hirap daw. Okay na paghinga mo pa? Okay na paghinga. Pero alam nyo guys, yung nakuha sa kanya, ano lang, mas malaki pa yung isang butil na bigas. O diba? Buti nga meron siyang health card tsaka PhilHealth. Naka-cover lahat yon. Yung nabayaran lang namin is hindi cover ng health card niya is yung diaper. Bali 810 yung binayaran namin. So yung mga total ng nagasto sa kanya is sobra 124,000. Lahat-lahat na yon. Bali may share na doon si PhilHealth. Kaya naman yan siya nagpa-opera kasi kailangan niya. Hindi siya mabibigyan ng clearance para bumalik sa trabaho niya. So, yung advice sa kanya ng clinic sa company nila is magpa-opera. Pero dapat, or actually, ayaw naman talaga sana niyang magpa-opera pero no choice. Wala talagang siyang no choice. So, ganun talaga, kailangan sundin yung sinasabi ng doktor na pagpa-opera. Pero alam nyo, nakakadismaya din kasi
yung sinasabi doon sa ultrasound tsaka CT scan, malaki yung gallstone, pero ang liit lang yung natanggal saya. Ang liit lang yung natanggal na bato. Yung parang, di ba, natanggalan ka ng abdo, tapos yun lang yung nakuha sa'yo, di ba? So, ayan, ito na nga. Nililinisan ko na siya dyan kasi nabasa siya sa, na umawas yung diaper niya. Tsaka ayaw talaga niya ng diaper sana, kaso SOP ng hospital. Yan, binibihisan ko siya. Pati yung bed niya na basa eh. Pero alam nyo guys, yung asawa ko, hindi yan sanay na inaalagaan. Yung gusto niya, siya yung nagsisilbi sa amin, kami yung inaalagaan niya, pinagluluto niya. Tapos, ayan, first time niya ma-confine, first time niya ma-operahan, lahat-lahat. So, para sa pamilya, wala siya talagang choice, kundi magpatanggal na ng abdo. Kahit hindi naman dapat. Ewan ko ba kung bakit gano'n na kailangang tanggalan ng abdo na hindi naman dapat nila. Pero yun talaga, walang magagawa. So, ayan, inaalagaan ko yung asawa ko dyan. Pinapalitan ng yung underwear. Kasi nga, tsaka matatawar ka na lang dyan sa kanya kasi sinasabi niya, hindi ako sanay sa ganito, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan, gusto ko ako yung nag-aalaga sa inyo. Eh, wala siyang magagawa, di ba? So, ano pa ba yung masasabi ko? Basta yung advice ko lang po sa lahat na iwas-iwas lang tayo sa mamantika na pagkain, maanghang, tapos yung magpapalipas na gutom. Kasi yun yung dahilan, isa sa dahilan na bakit tayo kakaroon ng gallstone. Yung dapat maging health conscious tayo sa mga kinakain. Pero actually, ako ngayong mas may nararamdaman kesa sa kanya kasi ilang beses na ako inatake ng yung sakit sa sikmura. Ang hirap, parang mamamatay ka na hindi mo maintindihan, na hindi ka makahinga. Basta iwas-iwas na lang sa red meat. Kung pwede, maging gulay na lang, isda. Na yun yung kainin natin. Gulay, isda. Pwede naman ng white meat like chicken. Para iwas tayo sa ganyang mga sakit. Kasi sa mga na-observe namin sa ospital, yan yung isa sa ngayon na mga sakit, daming nagpapa-opera, daming nagpapatanggal ng abdo. Pero alam nyo guys, pag inaatake ako sa sikmura, may iniinom ako na herbal, yung Salveo barley. Bali, pag iniinom ko yon, parang nag-o-okay yung pakiramdam ko. Kung parang nakakahinga ako ng maayos, yung nakakaginhawa sa pakiramdam. Medyo pricey lang siya, pero kung ayaw mo naman magpa-opera,
Kasi parang ano sa akin hiyang ako sa Salveo barley. Na-order ko lang yun sa online. Tapos meron pa akong isang iniinom, yung black tea. Yan yung binigyan kasi ako ng kaibigan ko kasi inaatake din siya dati. At saka diet lang din, yung iwas sa junk food, iwas sa maanghang nga. Tapos ako every morning yung ginagawa ko, yung wala pang laman yung tiyan ko, ako ng lemon tsaka apple cider, isang kutsara na apple cider, ganun din sa lemon. Yun yung iniinom ko. After 30 minutes pwede na akong kumain. Then kung meron kang Salveo, pwede ka rin uminom ng ganon, para kasi naobserbahan ko everyday na ako nagbabawas. Iniinom ko din yun bago matulog. Tapos kasi sa pakiramdam ko, ayoko naman kasi magpa-opera, nakakatakot kasi nakita ko sa asawa ko So ayan, yung araw na yan i-discharge na siya, kaya kailangan ko na siyang linisan ng katawan para makauwi na kami. Meron pa pala akong idadagdag, yung iwasan din po natin yung soft drinks, yung mga nabibili natin na junk food sa labas. Tapos yung mga ma-cheese, yung ma-sauce, kasi yun yung minsan nakaka-trigger. So ayun lang po yung journey ng asawa ko sa hospital sa pagpapatanggal niya ng abdo. Lumabas lang ako saglit para follow up ng discharge paper. Yan ang view sa hospital. Yan yung labas ng hospital. Until next vlog guys, thank you for watching. Bye. God bless po sa lahat.